The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning po sa inyo lahat. Ako yung nag-iisa dahil may problema lang si paring Ricky. At siyempre magandang umaga sa inyo. At February 1 po, ang bilis ng ating panahon, February na. At susunod yan malapit na siyempre Valentine's Day. Pero maski na single R lang po, double R pa rin. Ibig sabihin niya, ruggedly romantic dahil sa Pebrero ngayon. Yes, sa ating poll question, no? Yung kayo ba, sapat ba? O dapat bang ang 200 pesos para sa increase ng ating minimum wage ng mga private sector? Kayo ba palo na sapat ba yan? O dapat ba? At kayo mananalo, no? Mag-question, mag-comment lang kayo at sumagot sa ating poll question at manalo kayo ng 100 pesos. Tatlo po bubunutin. So sa mga gusto mag-comment dapat mag-comment na ngayon para mabasa ko na. At ang ating poll question ay hatid sa inyo ng Motoman para sa safety mo to. Yan po ay pumasa sa Philippine Standard, so matibay at di naman kamahalan. At siyempre, dekalidad. Naku, kawawa naman doon po sa mga nagsusuperman dyan sa Marilake, no? Naku, wag niyong gawin yan kasi kagaya niya, may na-aksidente na naman. Dapat sa atin, sa tingin ko, mag-impose ng medyo mahigpit dyan kasi nagiging irresponsible kayo Kawawa yung mga iniiwan nyo, no? So, yan, aside from wearing helmet, wag na kayong mag-superman dyan sa Marilake. Mag-ingat-ingat kayo sa pagmumotor. Siya pala, siyempre, kakatapos lang natin Chinese New Year. So, bago na namang taon. Para sa mga Chinese dyan, maganda daw ang wooden snake. Siyempre, pagka kahoy, siyempre, mga plant, di ba? Tumutubo yan. So, ibig sabihin, lumalaki. So, meron tayong magiging kahit pa paano pag-asa, growth, creativity, and siyempre, flexibility. Dahil lang, di ba, kagaya ng bamboo, flexible yan. Di ba? At maganda daw ngayon ng wooden snake para sa mga career advancement, sa financial gain, at siyempre sa personal development. Okay. Basahin na po natin ang mga piling-piling headlines nitong nagdaan na linggo.
Ito ang ating poll question na 200 wage hike dapat munang umano pag-aralan mabuti ayon kay Pangulong Marcos Jr. Oy, kasi hindi basta-basta pwedeng impose yan. Kawawa yung mga small and medium scale industry. Alam nyo, lalo na maski na mga malalaking companies, isipin mo if you are hiring, meron kang 200 o 300 by the hundreds na employees. So 200 will hurt yung financial natin diyan, di ba? Tapos siyempre hindi lang yun, nakala nyo nakataas tayo ng 200 pero yung mga bilihin baka mag times 2 rin ng presyo. So parang yan? Parang nakasakay sa eroplano, pupunta mo yung langit, habang pinupunta mo, lumalayo din pala, hindi natin mahahabol yung mga presyo, maski na itaas ang sweldo. Ang importante dyan, sana wag na mga masyadong mangupit yung mga politiko, ibalik na natin para yung mga presyo bumaba. Hindi solution kasi yan na itataas mo, magsataasan lahat, pati pamasahe. No? Mga manggagawang pumalag dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, siyempre tataas. Saan pagkukunan ng mga negosyante ang ng mga gastusin kung hindi nila itataas ang presyo? Siyempre, kagaya ng mga gulay, di ba? Mga farm produce. Pagka binaba mo galing Baguio, magkano ng toll? Magkano ng gasolina? Dati 30 plus per liter. Ngayon times 2, mga 60 plus na, 60 pesos na ang diesel. Tapos ang toll, ang mahal. So talaga itataas nila. So Department of Agriculture, sabi nila, food security emergency, posibleng ideklara. So susunod na linggo. Ayun, yun nga, yan ang mahirap. So hindi naman tayo nawawalan ng pagkain, pero siyempre pagka nagtaasan yan, malaking epekto sa mga Pilipino. Samantalang Senadora Amy Marcos nais maging friend of all sa usaping West Philippine Sea. Mamaya talakayan natin yan. Illegal reclamation na isasagawa ng mga Chinese sa bansa. Pinapaaresto ni Attorney Alex Lopez ng Public Reclamation Authority o PRA. Ang dami kasing mga illegal na reclamation. So kaya bumabaha sa Metro Manila. Siyempre, tumataas ang level ng tubig pagka nireclaim nyo ng masyadong malaki. Tapos, illegal pa. At sa pagiging OFW, hindi nawawala ang parental rights kahit absent ito o physically ayon sa Korte Suprema. Kasi meron po meron pong isang tatay na kinuha niya yung mga anak niya. Itong nanay nagtrabaho sa ibang bansa. So matagal din ang ginawa ng mother binigay sa lola muna ang pag-aaruga. Naghabol ang tatay hindi daw ground ang pagiging malayo kasi nagtrabaho yung mother sa ibang bansa, hindi na magiging ground para tanggalin ang right niya sa mga anak. Yan po ang pilipiling ating balita itong nagdaang linggo. Ito'y hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan ang King's Herbal Supreme Capsule at mabibili nyo sa leading drugstores nationwide. At siyempre, ang kanyang original at pioneer na King's Herbal 750 ml na liquid. Ayan po ay matagal nang nakakatulong sa ating kalusugan. Lalo na may mga, kung diabetic ka, kita mo, walang gamot sa kamatayan. Pero merong lunas sa karamdaman. Yan. Ayan ang hindi yung peke kasi meron tayong certification of product registration dumaan yan sa FDA. So may mga nag-claim siguro nakikita nilang lumalakas ang product. Minsan kasi may mga kalaban na
gusto lang manira. Pero tingnan mo kung ang efficacy naman maganda. Ayan mga deliveries namin, ang gaganda, di ba? Ang daming delivery at ang daming kumukuha dahil sa effect nito na maganda. Doon nga sa ating poll question, sa 200 na increase, tama din, pag-aralan mo buti, sabi ni BBM. Kasi malaking effect ang mangyayari dyan, lalo na sa mga small and medium scale industries. Oy, sabi ni Joe Zamora, good morning po Kuya Ruel, God bless sa inyong program at kay Merlin Valencia, hindi po dapat ibaba. So hindi daw dapat taas, dapat ibaba lang ang mga pangunahing bilihin at gasolina. Tama po si Sir Ruel. Thank you. At si Rick Oracion, good morning Double R, hindi solution ang 200 pesos increase sa sahod. Beatrice Rizalde, kay Romel Cayabyab, salamat. At wala rin daw, dapat suportahan muna ang agriculture sector at mga MSME. Kay Anyong, kay Cornelio Vicente, pag-aralan po mabuti ang magiging epekto ng legislated wage increase kung itataas ng 200 ang daily wage increase na medyo madugo nga. Yan. Sa food security emergency naman ng Department of Agriculture, mas mababang presyo ng bigas ang inaasang maibenta sa mga pamilya sa susunod na linggo. Posibleng may deklara na ang food security emergency matapos formal na matanggap ng Department of Agriculture ang resolusyon na nagsusulong nito. Pero ang kasi di ba tayo lagi tayo naghahanap ng dapat bumaba yung bigas, yung mga produce. Tama naman kasi medyo mahal nga. Pero pag yan binaba mo na sobra, kawawa naman yung mga manggagawa sa farm. Siyempre, yung mga farmers, yung mga fishermen, yung mga nagtatanim ng mga gulay, siyempre, bababa din hindi nila may taas yung presyo. So, tumataas ang bilihin, sila nga rin nasasaktan. Tapos tayo, ibababa natin. So, dapat pag-aralan, siguro bigyan ng government ng subsidy. At yung ang mga materyales, equipment, kasi sa ibang bansa po, iba na po ang ginagamit, hindi na po manual masyado. More on mga mekanarya na. Marami na. Kailangan siguro ang Department of Agriculture tignan yung mga ginagawa ng ibang bansa. Kasi dati, ang mga Thailand, Vietnam, sa atin nagpapaturo kung paano yung mga mag-produce ng mga magagandang tanim. Ngayon, baliktad na po. Tapos nag-i-import pa tayo. Dapat dati, tayo ang parang number one pagdating sa agriculture. Ngayon parang nagiging kulelat na. Nako, gawin po, medyo pag-aralan nyo ang mga nasa Department of Agriculture kung paano nating isurpass ulit at ibalik ang dati nating pagiging number one sa Asia pagdating sa agriculture. Kagaya niyan, tama din naman si Atty. Lopez, no? Paghulihin niyo yung mga nagre-reclaim na illegal. Kasi malaking epekto yun sa ating nature, sa ecology natin. Nasisira ang ating natural resources sa mga, lalo na sa mga product ng dagat. Di ba? Nabubulabog at yung mga corals at saka yung mga kawaway ating Filipino fishermen. Sila personal lang. Ang effect yung mga kawawang fishermen natin. So dapat talagang panagutin yung mga illegal dump claims sa ating dagat dito sa Philippines, no, sa Manila Bay, di ba? Marami din na nagreclaim diyan. Sa mga kagandidato, ang sabi ng COMELEC, dapat mag-submit sila ng SOSE, Statement of Contribution at Expenditures, kasi meron din atang bawal na overspending
Bawal din yan. So, magkakaroon ng na pwede kayong matanggal sa pagiging, for example, nanalo kayo at nakita sobrang mahal ang o laki ng ginastos nyo, pwede kayong ipawalang bisa yung inyong pagkapanalo. Samantalang si BBM naman pinalagan ang China kasi sinasabi ng China alisin daw ang ating Typhoon na missile. Sabi niya kung talagang inamon niya, di wag nyo kaming, kasi masyado tayong binubuling ng China. Tama rin naman. Di ba? Kung gusto mong maging peaceful, wag kayong manguna. Kasi ang sabi nga ni Amy Marcos, no? Dapat daw maging friend to all. Tayo naman lahat ng ginagawa natin, lahat diplomacy. Talagang hindi tayo nakipag-away, lahat ng effort o lahat ng solution ginagawa natin. Pero tama ba ang pagbubuli sa atin? 'Di ba? Binabangga yung boat natin. Sinasaway yung mga ating fishermen maski na dito tayo sa loob ng ating jurisdiction na nangingisda. 'Di ba? Binubuhusan yung water cannon tayo. So maganda naman sinabi ni BBM na sana kung talagang gusto mo ng peace at saka balik namin yung typhoon, denier niya. We will return the Typhoon missile but promise not to bully us. Yan. Ito sa live, sabi ni Anyong, unahin muna na pababayin ang presyo ng bilihin. Kaya ako, ikaw, good morning sir, at kay Jason Abelencia, Masantong Tan, Maabig, Yak, Kabausan, Sir Ruel at Kabandido. Sa ating mga sa atin, no, ako ang opinion ko lang, no, kasi ngayon marami daw parang teen pregnancy. Yun sana hindi na kailangan gumawa ng batas diyan kasi marami tayong mga lapses, 'di ba? So sa tingin ko una pa lang alam mo mga Chinese kaya medyo advanced sila at kasi bata pa lang tinetrain sila paano magnegosyo, 'di ba? Yung do's and don'ts alam nila. So kailangan ngayon pa lang, maaga pa lang tinuturo na sa kanila kung paano magnegosyo at paano ang kasi mas maganda yung yung street smart kaysa sa pagiging matalino 'di ba? Alam mo sa negosyo diskarte talaga 'yan. Kaya dapat sa tingin ko sa school dapat tinetrain ng mga bata, hindi yung paano sumayaw, kumanta. Yun hindi yan mga least priority yan kagaya niyan pagdating sa paglaki hindi alam kung anong gagawin, kaya dapat training talaga. Hindi naman natin sinasabing kagaya sa pag-aaral natin, 'di ba? Marami tayong mga subjects. Lahat 'yung pag-aaralan mo. Pero siyempre dapat priority rin natin 'yung pagturo kung paano maging magnegosyo. 'Yan ang kulang sa atin para maging advanced tayo kasi nauunahan na tayong iba So kaya sa murang isipan pa lang dapat i-train na kung yung bata sa negosyo, sa pagiging discipline at paano yung good moral. Kasi minsan nakikita ko sa ngayon nakakalimot na gumalang sa parents, no. Isa rin 'yan. Paano ka patakbo ng isang organization sa business kung medyo wala yung respeto at discipline. Yan.
O sa ating Year of the Wooden Snake, no? Siyempre, pag wooden yan, sa mga feng shui, siyempre, nakita natin, kahoy yan. Sa pananaw ko, ingat-ingat tayo kasi kahoy, mabilis masunog. Di ba? So, ngayon pa lang, nakakalungkot dahil dito sa may isang condominium, may namatay na 2 maid. Pagpasok pa lang yan ng Chinese New Year. So nakakalungkot kaya mag-ingat po tayo. Ngayon medyo painit na ng painit, mabilis. Kaya nga nagkaroon ng wildfire sa California, di ba? Kasi konting spark lang sa sobrang init ng panahon, mabilis kumalat. Ano? Samantalang libo-libo pa lang dumalo sa programang Kilos Protesta versus Sara Duterte. Nakasunod doon, i-impeach. At tapos yung isa naman is si BBM is singilin o panagutin. Sa tingin ko, hindi tayo maging unlad kapag hanggang ngayon puro yan ng topic natin. Siyempre, yung mga dapat instead na mag-away-away o disunity, dapat magtulong-tulong tayo para sa ikaunlad ng sariling bansa natin kasi tingnan mo yung ating mga karatig bansa. Lahat sila umuunlad na, tayo na lang hindi pa. Yan. Sabi niya Pia Arquisha, solo flight ka ngayon, sir. God bless po. Thank you. Sabi ni Joe Zamora, okay naman ang yung 200 na taas ng sahod. Ang dapat, pagtuunan ng pansin ng mga politiko ay paanong pababain ang presyo ng bilihin. So mukhang sa akin mukhang mahirap ibaba ang presyo ng bilihin. Kasi siyempre hindi lang naman local tayo yung problema sa local international din ang daming problema kaya lahat nagtataasan. Di ba? Siguro sa pagpasok ng Chinese New Year since sabi nila financial growth sakaling umokay. Samantalang basahin muna natin mga nagkomento to galing kay Adnarim Amari, higher salary also means higher retail price. Tama naman. Higher minimum wage means higher cost of product. Oo nga. Ito, sabi niya Christy Largo, kahit po tumaas ang sahod, kung lahat po ng bilihin ay tataas din, kagaya ng bills, etc., magmamahal din, wala din pong kwenta. Kulang po ang 200 na itaas ng sweldo, ang dapat mas malaking tulong sa mga Pilipino ay baba ng presyo ng bilihin. Tama? Ito kay Irene C. Hindi, baka posibleng marami magsara ng negosyo. Marami mawalan trabaho at lalong itataas ng bilihin. Which is totoo. Kasi kapag hindi na kaya i-sustain yung sahod, una-una, yung ba magbabawas. Di ba? Magbabawas ng tao. Di mawalan ng trabaho. Yung iba naman, baka magsara. Di ba? Yung mga company talagang magle-layoff yan. Siyempre, magkakaroon malaki yung epekto ng 200. Pala na kapag marami ka employees. Kaya sa tingin ko, importante talaga ibaba yung bilihin. So, paano yan? So, paano ibaba? Kasi nakikita ko ang government natin, lalo na mga politiko, nagbibigay lagi ng ayuda. So, sila, ayuda ng ayuda. So, ginagamit yung funds ng, although meron tayong budget dyan, pero do not give them fish. Teach them how to fish. So, nagiging tamad. Kawawa naman yung nagtatrabaho. Diba, yung mga ibang employees, pagtanggap ng sweldo, tanggal na ang tax. Diba? Kaya ko na, mayroon kang sweldo, hindi mo kukuha buo dahil kakaltas na yung tax. Tapos, sila walang ayuda. Yung iba naman na walang ginagawa, yun may ayuda. So, kawawa din yung mga nagtatrabaho sobra-sobra. At saka yung mga naghihikahos na mga businesses na maliliit lang, medyo may hirap yan. Pag tinanggal, sabi dito ng texter, pag tinanggal mo po yung VAT sa mga bilihin, may malaking epekto po ba? Oo, kasi ang VAT is 12%. Malaki talaga ang epekto ng tax ng VAT kasi 12%. Pagka 100, di 112, no? Kaya, yun nga sinasabi ko dati pa na kung talagang mawawala ang korupsyon sa ating gobyerno,
baka hindi na kailangan 12% unbat. Baka 3 to 5% lang. Yung iba, kagaya sa ibang bansa, kanya-kanyang, kagaya sa United States, sa US, kanya-kanyang state, kanya-kanyang tax eh. May 4%, merong 8%. Pero kasi ang 12 talagang medyo sobrang bigat yan. Kaso wala tayong magawa eh. Nasa batas yan. Pero kung talagang concern ang mga nakupo sa atin, mga politiko, sana pag-aralan nila na sana ibaba kasi mabigat ang 12%. Tapos yung iba naman, maski na kasi ang problema sa government natin yung bang basta itong budget na to igagawin dito maski hindi kailangan. Yung mga hindi kailangan ayos pa, kagaya niyan, may mga city street. Simple na lang. May ilaw. Tingnan mo, minsan 3 klaseng ilaw sa city street. Bakit? Iba yun sa barangay. Iba yun sa LGU, isa national. So, ang laking, hindi ko naman sinasabing wala tayong proof. Pero, bakit pa kailangan yan? Di ba? Isa lang dapat. Problema, siyempre, pagka proyekto ng barangay, baka may cut. Pag proyekto ng LGU, baka may cut. Lahat may cut eh. So, pagdating sa atin, konti na lang. Di ba? Kung yung mga cut na yan, wag mo ibalik mo. So, hindi kailangan ng 12%. Di ba? Ay, naku. Marami tayong mga problema, kaya sana ang politiko at mga Senate, sa Congress, lahat, wag na mag-away-away. Dapat nandiyan kayo parang humisweldo kayo sa taong bayan. So, give them what is necessary na sa mga constituents nyo. Ay, nako, 10:27 na po ng umaga. Ang bilis ng oras. Ang oras na ito ay tid sa inyo ng Sopitec. Quality beyond limitations. Yan. Maganda po ang quality ng Sopitec. Hindi po mahal, pero medyo pangmatagalan, dekalidad. At soon to be, malapit na po mag-launch ang Sopitec ng aircon. Yung portable, na test ko yun. Ang ganda at malamig. Maski hindi yun nilalagyan ng tubig, talagang aircon talaga. One of these days, baka bigyan tayo, no? Ariel, dito sa station. Okay, 10:28 na po. Wag kayong alis at magbabalik kayo, mag-break lang ako. Thank you. My funny Valentine. Coming up, Valentine's special show, Valentine's Special, featuring the legendary romantic balladeer Anthony Costello, who will sing his hits such as Balat kayo lahat ng dahil sa pag-ibig. That's on Friday, February 14, 7 p.m. Dinner and dance at Bistro RJ. After Anthony Costello, dance to my band, RJ and the New Riots. Good golly, Miss Molly, y'all like the ball. Entrance is $2,000, inclusive of one standard drink. Or check out our dinner package for 3,000 pesos. See you February 14, 7 p.m. at RJ Bistro Dusit Thani Hotel, Makati. Fall in love again. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJ Bistro. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free.
Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:31 po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Happy Pet. Oh, yun, ang mga pagkain ng aso. Yan, pati pusa meron. Kaya yung mga pet lovers, naku, meron kayong mag-celebrate kayo dahil merong bagong product sa Pilipinas. Itong Happy Pet para sa inyong mga aso at pusa. Yan. Pero okay naman yung yung Happy Pet na mga pagkain ng aso at pusa. Natikman ko na yan, masarap. Buti pa yung mga yung ating yung aso at saka yung mga pet. Ang gaganda ng mga kinakain. Meron nga akong kakilala eh. Sabi nung amo, huwag mo nga kalimutan itong aso ko Sa umaga, 1 kilong baboy yung papakain mo. Pagdating at tanghali, 1 kilong manok. Pag sa hapunan, sa dinner, 1 kilong beef. Huwag mo kakalimutan sabi ng kasambay, ma'am, pwede ba mag-apply na lang ako ng aso sa inyo? Diba? Masarap. Actually, mas masarap ang buhay ng aso kaysa sa tao. Siyempre, babatiin natin, siyempre, ang Happy Pet, ang kumpanya niyan ay may-ari ni Sir Patrick Antonio at kay Ma'am Ana Antonio and Kai Antonio. At siyempre, batiin din natin ang operation manager niya, si Ma'am Nancy Manlangit. Baka magpadala kayo ng mga ilang kilong Happy Pet dito na food, dog food pwede rin. Yan. At sabi ni Insight Javial, sa aking opinion hindi sapat pero karapat-dapat dahil naman kailangan natin ang pagtaas ng sahod at pagtaas din ng bilihin. Kaya Emmanuel Loyola, pag-aralan muna nila ang pagtaas ng sahod kasi sabay rin tataas ang mga bilihin. Ito kay Nixon Tang, sa totoo lang, di naman sa dagdag ang problema. Yung pagtaas ng bilihin at gastusin ng dapat babaan o kontrolin, lalo na kuryente at upa sa bahay. Kasi medyo ang upa medyo na rin medyo mabigat na rin. Kung minimum wage ka tapos ang upa mo 20,000 doon na napunta ang iyong sweldo. Ito ito si Resty Maling kahit nga po 100 kung totoo lang sana basta balance lang sa mga presyo ng bilihin. Ay okay na okay 20 nga hirap 20 nga hirap na ma-aproban pang 200. Tama naman. Dapat i-balance. Yan. Ay, thank you pala kay Adnarim Amari is watching. Sabi, good morning po Sir Ruel, solo flight. O nga Pero maski na 1 hour lang to, kagaya ng sinabi ko kanina still double R pa rin kasi ruggedly romantic. Yan. Sabi nga ni Sendo Amy Marcos dapat friend to all, which is totoo naman. Habang nagpe-friend to all tayo at siyempre pagka nag-away yung dalawang giant sa gitna para tayong nasa nasa gitna ng
malaking batong nag-umpugan. So kawawa tayo. Wala tayong means para proteksyonan ang sarili natin. So mahirap kasi mag-decide din kung kalabahan natin o hindi. Pag binubuli ka ng binubuli naman, alangang nakatingin ka lang. So talagang lahat dinadaan ng ating presidente at ibang mga delegates na sana na Department of Foreign Affairs kung pwede sana settle this in a peaceful manner. Huwag tayong una-una wala tayong kakayahan. Kaya sabi nga ang suggestion ni Senator Amy Marcos dapat palakasin din natin ang ating AFP. Kasi sa totoo lang masaya tayo. May mga nag-donate ng mga sa atin, eroplano, battleship, lahat yung second na masisira na, pinalabas donation. Naging magaling sila, pero yung binigay sa atin is pasira na. 'Di ba? Kaya dapat tayo mismo mag-ipon para makabili at makagawa. Dati tayo gumagawa ng sarili nating mga panlaban na mga bullets, mga machine guns. 'Di ba? Actually, Armalite gawa ng invento ng Pilipino 'yan yung mga dati, yung mga boat patrol, gawa ng Pilipino 'yan, sinisip out natin. Kaya nga ngayon kulelat na tayo. Kaya gusto ni Senator Amy Marcos, ano ko yan, idol ko yan. Dapat palakasin natin ang ating sandatang AFP, Armed Forces of the Philippines. No? Tayo na rin gumawa kasi gagaling naman ng Pilipino pag gumawa ng mga creative ang mga Pilipino. Kaya natin gumawa ng mas maganda diyan. So, kailangan ng support. Yun nga, kagaya niyan, merong panukala na tanggalin ang BAT. Actually, hindi rin pwede. Kasi pag tinanggal mo ang BAT, walang magiging budget ang Philippine government. Unless na, kagaya sa ibang bansa, talagang free lahat, di ba? Walang tax, kagaya sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar. Pag pinanganak ka hanggang sa pagtanda mo, wala kang gastusin. Lahat is support by the government. Kasi sila, ang product lang nila is oil. So doon nila kinukuha lahat ng mga gastusin nila, which is abundance ang oil. So lahat talagang kayang i-sustain. Actually, namimigay nga sila ng pera sa Qatar pagka pumunta ka, kasi hindi nila kailangan. Yan din ang pagka provided lahat, 'di ba, parang masaya, walang inggitan, wala ding dapat ganoon akong kayaman, dapat walang nagnanakaw doon kasi halos lahat meron sila Kaya sana yung mga actually kaya tayo nahihirapan yung mga costing, for example, meron tayong project. Minsan ito lang ang presyo, kunwari 30 million. Pero pagdating sa final is 300 million. So ang daming mga nangungumisyon. So kung yung mga nangungumisyon na yan, wala yan, baka ang ating BAT 3% lang. Tapos sa mga bilihin natin, mababa. Gaya ito ngayon, sa agriculture, imbis na bigyan mo sila bigyan ng mga ayuda or something na hindi pang matagalan, magbigay ka ng makinarya. So ang production, ganito lang yun 'di ba, kagaya sa mga factory. Pagka ang production mo sa isang oras is 1,000, so lumalabas, sabihin mo na lang sa 100 hours at 1,000. So sa isang produkto nagawa mo in 1 hour. Tama ba? Pagka meron kang 100 hours, so kalahati bali. Di ba? So the more ka makakapag-produce, the more bababa ang production cost. So bababa ang bilihin. Kaya kailangan mag-isip ang gobyerno natin na gawing makinarya na. Hindi na yung manual. Yung manual kailangan, pero tulungan ang ating mga mahirap na farmers at saka yung mga nagpa-farm.
yung mga fishermen, dapat maging state of the art na ang kanilang machinery para ang production. Kasi kung kaya mo mag-produce ng 100 kabans sa isang oras, di ba? Kaysa sa 10 kabans sa isang oras, malaking kababaan ng production ng costing yun. Di ba? Ganyan, pagka parang sa delivery, di ba? Sobrang traffic. Yung mga nagde-deliver, meron silang i-deliver na 10 client. Di ba? Sa isang oras na deliver nila, di ba? Yun ang cost lang. Ang problema, sa 10 delivery, hindi nila natapos buong araw, tapos meron pang return, merong backload kasi hindi natapos, talagang waste of money and waste of time. Ay, nako, kaya kayo, kagaya ng mga product din, di ba? Pag sa delivery, iba ang cost ng pagkapunong-puno yung truck mo at kalahati. So, yan ang difference. Kaya pag-aralan ng Department of Agriculture kung paano i-maximize yung production ng mga ating mahihirap na farmers at saka mga nagpo-produce ng mga vegetables, fruits, yung mga fishermen natin, kailangan talagang suportahan yan. Nakatuon sila sa dapat sila makopo, ito matanggal, ito sila muna. Nagiging ang vested interest is sarili nyo. Meron kayong parang kayo na lang iniisip nyo. As a politician, as a leader, dapat ang number one na isipin nyo yung interest ng mga Pilipino. 'Di ba? Kasi kawawa naman Ganun din naman chain reaction naghihirap sila. 'Di ba? Kung lahat 'yan magsagana, 'di ba maunlad ang Pilipinas? Ganoon. At mabibili natin yung kailangan nating necessity na para sa ating bansa. Kaya tama din tama naman talaga yung yung unity at discipline. Ngayon nasaan na? Ang problema, yung mga pangako, lahat napako na. Ay, nako. Kung gano'n magpakulay muna tayo ng buhok. Yan, 10:42 ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair. Maraming kulay yan at magandang quality niya dahil tumatagal sa buhok at hindi siya harsh sa ating scalp. At meron yan na certificate of product registration. So, safe siya. Sabi ni Amira Lopez, listening from Ilagan, Isabela, naku, mainit lalo dyan, ha? Masyado mainit dyan, ingat kayo. At siyempre, mahirap na magkaroon ng heat stroke. Ayan. Sabi ni Anyo, agree daw siya sa sinabi ni Amy Marcos. At thank you kay Amari and Judith C. They are watching right now. Ayan. At sabi ni sa ating comment, no? Kung sapat o dapat ba yung 200? Sabi ni Joseph Enriquez, oo, mukhang dapat na. Lahat ng prime commodities ay tumaas. Gasolina, taas ng mahigpit 1 peso. Tapos ang rollback, sentimo. Kaya nga minsan parang nagiging nilalaro lang tayo, pinaglalaroan tayo. Bakit? Itataasin na ng 2 pesos. Medyo galit ka. Bababa nila ng 25. Mawawala yung galit mo. Makakalimutan mo, itataas na nila ulit. So, sa tingin ko, yung pagtatanggalin mo yung yung VAT, doon sa mga prime commodities, yung gasolina, bigas, meat products, yung talagang kinakain ng tao, yung talagang, pero yung mga, for example, yung mga milk tea, pwedeng hindi mo itaas siya kasi, bisyo lang yan. So, hindi yan necessity. Tapos, sa mga na hospital, kagaya sa hospital na lang, di ba? Bakit ang tataas ng pagka na hospital ka, yung 1,000 mo kulang para check up lang. So siguro yan din ang isang tunan ng pansin ng ating Department of Health. 'Di ba? Sila may hawak niyan na nagtataasan although sabihin nila, di pumunta ka sa public. Ang problema, pag emergency case,
maghahanap pa ba, sa tapat mo lang yung private hospital, maghahanap pa ba ng public? Di ba? Naghihingalo na eh. Pwede sabihin mo, sandali, wala tayong makuwang public hospital. So, sa tingin ko, gumawa sila ng paraan. Pwede naman sigurong yung emergency muna. Walang bayad. Di ba? Tapos saka sila lumipat. Basta importante we save life, di ba? We save life. Yan. Uy, nakakalungkot, no? At si Congressman Excel Lagman ng Albay sumaklang buhay. At nakakalungkot din dahil siyempre isa siya sa magaling na politiko. No, marami din siyang contribution sa ating bansa, no? At siyempre nakakalungkot din ang pagpanaw ng isang ating ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. Ito yun sa Washington nagkaroon ng air collision. Isa sa po na nawalan ng buhay ang ating kababayan na si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. At siyempre, doon sa mga nagkaroon ng sakuna sa Bestlink College of the Philippines, importante dapat bago kayo magkaroon ng mga, sabi nila is out of town na founding anniversary celebration papuntang Hermosa, Bataan. Ingat-ingat din po. Imbis na mag-celebrate kayo, hindi kayo nakapag-celebrate. At saka wala daw yan permit. So hindi ina-allow. Ay nako. Ang mga balitang ito sitayo ng BTS Blue Top Shirts ni Eggy Ben. Yan 100% cotton at mabibili yan sa mga outlet sa Divisoria at Baclaran. At sa lahat ng mga provincial department stores. Yan. At siyempre tayo nababahala, no? Dahil may mga Chinese spies pala dito, ang dami. Nahuli sa Palawan. Di ba? May mga naaresto rin. Yung isa nagkain nga ng not guilty plea. Nakakabahala yan dahil biro mo chinecheck yung mga facilities natin at confirm ang gaganda ng mga gadget nila, state of the art, mas advanced pa sa atin. So tinitingnan nila yung mga ating yung mga ating tinatawag na sekreto, yung sa tinatawag nilang, may tinatawag sila dyan, tawag doon, Ariel, yung mga facilities natin, di ba? Nakakabahala, no? Ito, sabi ni Anyong, sana may politiko na makaisip din na alisin ang bat sa mga basic needs. Malaking bagay yung kesa unahin ng pagtaas ng sweldo o nabilihin. Sorry. Sabi ni Rene Fran, nice boss. Ito, sabi ni Ma'am Marlene Krag, any increment of the salary of employees and workers is good. Better than less than that can't be felt. Thinking out loud. Sa bagay, kung magpataas ka ng sweldo is taasan mo na yung mafe-feel ng mga employees. Pero ang problema, pag nagtaas ng mga yung produktong mga bilihin, masakit din. Mabibigla ka rin. Ito sabi ni Judith C. Ayusin na muna ang pagbaba ng mga bilihin, pagbaba ng kuryente, water, rental, mga toll gates, bigas, tax at kung ano-ano bago pa magtaas ng presyo ng siguro ng salary. Kaya Frederick Franco, sa minimum na sweldo ng mga manggagawa dito, di po talaga sapat yung 200 na dagdag. Ay malaking tulong basta wag lang maapektuhan ng mga maliliit na namumunan ng negosyante. So, sabi ni Clifford J. Tabihe, opo, masyado na pong mahaling bilihin na sa Pilipinas. At sabi ni Olmer Sardea, actually may pros and cons and another dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang red flag dyan, once nag-increase na naman ang sahod, grabe ang epekto sa ekonomiya, like tataas na naman ang mga price ng mga basic commodities, which is totoo. Sabi ni LB Trabado, for me, baka hindi kayanin ng mga business owner pag mataas ng ganyang kalaking sweldo.
Sabi ni Grace Gumapo, sana kung tumaas ang sahod, wag nang sabayan ng pagtaas ng pamasahe at kung ano-ano pa. Which is siyempre imposible kasi, for example, ito yung output mo. Meron kang 3 employees, so additional 600. So saan mo kukunin yun? Lahat yan magtataas. Siyempre, kagaya dati, pag umikot yung isang sasakyan, for example, dati sa mga, nakausap ko yung mga public, sa isang full tank nila, ilang biyahe na. Dati, kunwari, nakakasampung biyahe sila. Divisor Baclaran. Ang problema ngayon, sa full tank nila, parang 5 biyahe na lang. So, 50% yung nawala sa kanila. Hindi nila pwedeng hindi itaas kaya sila umiling ng taas ng pamasahe. Ito, galing kay Romel Cayabyab. Wala rin yan, dapat suportahan muna ang agriculture sector at mga MSNE. So, wala din daw ang dapat suportahan, yung mga agriculture sector. Sabi ni Mark Perez, hindi daw maraming magbabawas ng tao at negosyo, tataas employment rate, which is totoo. Sabi ni Janet C., well, di ko din alam kung kakayanin pa ng mga business owner ang dagdag salary. Ito, galing kay Daisy Samonte, dapat una yung solusyon. Paano ba ang bilihin? Ito kay Lalaine Paloma, sapat na sana maibigay, which is dapat daw maibigay na. Kaya Rogelio Gumapo, per day ba yung 200 nagdag kasi sa pamasahe kapag nagtaas per kilometer Actually yes, pagka sinabi nilang minimum wage ang itataas na 200. For example, ang nagiging blue minimum wage parang 2. Pag below 15 ang employees mo, nasa 610 sa Metro Manila. Pero pag above 15, nasa 645. So for example, 645, magiging 845 yan. So kung sumisweldo ka ng 1,000, hindi ka nadadagdagan. 'Di ba? Kasi entitled doon kasi mataas ka na sa minimum . Yan 'yun. Ito galing kay June Vicente. Kulang po 'yan. Pero makakatulong na rin. Ito galing kay Les Benal, kahit wag na po dagdagan basta bumababa lang po ang bilihin. Actually, tama Kasi pag yan, let's say 600 sa ngayon tapos mga bilihin. Pag yan binaba mo, naku, laki epekto niyan. Biro mo, hindi naman natin sinasabing ibaba na. For example, yung bigas is 50 plus na, almost 60. Magiging 20, which is impossible yun. Pero kung talagang kaya ibaba, siguro mga 30 plus. Provided, malaking support ang government. Isa subsidy. Kasi, kaya sila nahirapan. Kita mo, pag small farmer ka, may wala ka naman pera para bumili ng pan-deliver mo. Di ba? So, mag-hire sila ng delivery. So, magkano yun? Di ba? Pagdating sa pamilya, babaratin sila. Siyempre, kailangan nila i-dispose kasi masisira din. Kaya, dapat talagang mayroong government intervention. Kung ako lang ito is hindi naman ako expert, no? Siguro dapat mag-intervene ang government. Lahat ng produce ng mga farmers or dapat mayroong may isang government agency na hawak diyan. So lahat ng magnenegosyo, okay, itong bigas na to, hindi pagdating doon mahal, iba-ibang klase, iba-iba. Pag kinain mo na pare-pareho lang naman 'yan, di ba? So pag yan, mag-intervene ng government, sige, ikaw mag-production ka lang. Ito yung mga makinarya mo, mag-produce ka, kami na bahalang kumuha. So, mawawala yung burden ng farmer na kumuha ng mga tao para i-deliver kasi government ang pipick up Tapos ilalagay sa isang warehouse. Yung mga trader naman, hindi sila mag-hoard. Bakit? Government may hawak Gusto mo magnegosyo, okay, ikaw, mag-a-apply ka. So, parang kumaga sa meron kang legit member ka dito, ikaw yung parang distributor o dealer, ito lang presyo mo. So pagdating sa public market, ito rin ang presyo. Hindi kagaya ng pag walang government intervention, bibili nila sa mga farmers ng murang-mura, tapos iipitin nila, i-hoard nila. Tatataas mo nila yung presyo, pagtaas sa kanila i-unload. So, ang mahirap, nagiging mahirap. Lalong nagiging mahirap. Ang mayaman, lalong yayaman. Kaya, kung ako,
may isang agency yan. Gusto mo magnegosyo ng bigas, okay, sa akin ka bumili, ito lang ibebenta mo. Protection na naman namin yung kikitain mo. Siyempre, ikaw ang dealer, ikaw magde-deliver sa, di ba, sa meron kang warehouse, meron kang tao. Kaya, hindi magkakaroon ng parang hoarding at hindi magkakaroon ng parang price na itataas nila. Kasi parang parang nagiging scam. Pagka ang gagawin nila, mag-uusap-usap sila o yung mga dealer, yung malalaking dealer, kunwari, ilan yan? Usap, wag muna tayo maglabas, sabihin natin, may scarcity. At itataas na naman. Yan ang nangyayari. Siyempre, law of supply and demand yan eh. So sana, magkaroon ng isang agency na hahawak dyan para mawala na yung mga hoarding at saka yung mga overpricing. Okay. Nga pala, sa ating poll question na sapat o dapat marami pong mga nag-comment sa pasensya na kung hindi ko lahat mabasa. Ito sabi ni Kuya Big Boy Quintans, dahil mag-eleksyon biglat itataas ng 200 pesos, matik kailangan din magtaas ng mga presyong bilihin dahil doon din kukunin ng mga negosyante ang idadagdag na pasahod. Ito galing kay Imelda Chua, di dapat sapat mga bilihin ang tataas. Sabi ni Jag Guevara C. No, dahil sigurado tataas din ang mga bilihin, bills at lahat ng mga pangunahing produkto kagaya ng kuryente, tubig, rental, pamasahe, lahat. So, kawawang Pilipino. Hay nako. Anyway, bago lahat bubunot muna ako ng 3. No? 3 mananalo. Ng tigwa 100 pesos sa mga nag-comment. Ang unang nanalo po ay si Yashi, si Asinit, at si Rogelio Gumapo. Yan. Text lang kayo sa aming fan page ng inyong load o GCash ng 100. No? At ipapasa namin within the day. Sa akin, sa 200 pesos na, sa akin pananaw, sa 200 pesos na increase, kasi hindi yan bakit mo i-increase? Kasi tama nga sa akin ni Kuya Big Boy, mag-i-election na. So yung mga gagawa niya, siyempre, additional, dahil dito, botohin natin, sana hindi ganun. Kasi hindi naman talaga nyo bibigay sa Pilipino yung 200 kasi mag-election na, kaya kayo magagawa ko niya rin na maganda di ba? At saka yung 200 baka mag-create ng employment kasi ang gagawin ng ibang malalaki magiging robotics na, di ba? Hindi na sila kaya ngayon marami nawawalan ng trabaho kasi nagiging imbis na kumuha sila ng tao, machine na, robot nang ginagawa dahil sa AI, kayang-kayang gawin yan. So, sana isipin ng gobyerno na bago kayo magtaas ng presyo, hindi yan ang solution. Ang solution bakit tumataas ang mga bilihin? Di ba? Pag-isipan nyo, at siguro panahon na para itigil na natin yung para sa bulsa natin yung corruption. Okay. 10:15 na po, bago ko magpaalam, binabati ko pala ng happy birthday si Gilbert Tan. Okay. Huwag kayong sa lahat ng aking listeners, huwag kayong lagi kayong sasubay sa akin, huwag makakalimot. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po ng umaga. At susunod po is si Mac Servicio. Abangan. Salamat. Bye-bye po sa inyo. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.